Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Naniniwala ka ba sa usog? Sa kultura nating mga Pinoy, napaka-popular ng pamahiing ito at ito agad ang dinadahilan natin kapag tayo ay nahihilo at sumasakit ang tiyan. Pero ano nga ba ito? Ayon sa Wikipedia, ang usog ay isang uri ng pagpuna sa isang tao na may masamang naidudulot paglipas ng ilang minuto o oras. Ito ay nakilala rin sa salitang balis na maaaring nagmula sa Bicol. Sinasabing ang karamihan sa mga nakakaramdam nito ay dahil sa kontaminado o maruming kaisipan o kalagayang espiritual o diwang kaligaligan ng isang tao. Ang ganitong kalagayan ay nagpapahawa pa sa iba, kung kaya't kapag may tinignan o binati ito ay nakakaramdam ng masama paglipas ng ilang sandali. Ang paglalaway sa tiyan ng nakausog sa nausog ay dagling nagpapawala ng karamdamang dulot ng usog o balis. Ang usog ay hindi kinikilala ng makabagong medisina. Papa Dudut, tawagin mo na lamang ako sa pangalang Marlon. Nabanggit ko ang usog kasi may kinalaman po ito sa isishare kong kwento sa inyo. Sa totoo lang ay hindi ako nagpapaniwala sa mga multo, lamang lupa, pamahiin at iba pa. Kahit nga sa kulam ay masasabi kong nag-aalinlangan pa ako hanggang ngayon. Pero sa lahat ng mga kababalaghan, iilan lamang ang pinaniniwalaan ko. Usog at aswang. Unahin ko muna ang tungkol sa usog. Nangyari po ito noong nasa 2 baitang pa lamang ako. Natatandaan ko. Papauwi na ako noon galing sa eskwela at gawain ko po talaga na maglakad mag-isa papunta ng eskwelahan at pauwi ng aming bahay. Kahit na ako ay nasa murang edad pa lamang, sadya na talaga ang pagka-independent ko. Papa Dudut, masaya ako naglalakad pa uwi ng aming bahay at napakasigla at sabik akong umuwi upang makipaglaro sa aking mga kaibigan. Nakatabing bahay lamang namin dahil sa dami ng tao at sasakyang dumaraan. Napag-isipan kong lumipat ng pwesto ng paglalakad. Sa mga bandang kanan ng sidewalk ko naisipang lumipat. Siksikan at napakaraming tao noon. Sa sobrang sabik makauwi ay hindi ko namamalayang makakabangga ko pala ang isang babaeng ita. Kulot ang buhok at maitim ang kanyang kutis. Hindi ko rin namalayan na may hawak pala siyang sanggol. At muntika na itong malaglag dahil sa sobrang bilis ng aking paglakad at aming pagkakabangga. Tinitigan ako ng babae at kitang-kita ko sa mga mata nito na siya ay galit na galit at tila may binubulong. Ngunit hindi ko maintindihan ang lengguwahe na kanyang ibinubulong. Nanlamig ako ng kaunti ngunit sa aking pagmamadali ay pinagwalang bahala ko ang nangyari at naglakad akong muli ng mabilis. Ilang hakbang papalayo nang bigla kong naisip na mali ang aking nagawa at lumingon ako upang humingi ng paumanhin. Sa aking paglingon ay tila naglaho na ang babae at kanyang supling na parang bula.
Sinubukan kong hanaping muli ang babae ngunit bigo ako sa paghahanap kaya't ako ay nagpatuloy sa paglalakad papauwi. Pagdating sa aming bahay, sa hindi may paliwanag na dahilan ay nakaramdam ako ng pananakit ng tiyan. Parang tinustusok ng karayom ang aking sikmura at nakaramdam ako ng sobrang pagod, antok at panghihina ng buong katawan. Nakakapagtaka ngunit napakasigla ko noong ako ay pauwi pa lamang. Tinawag ko ang aking nanay para humingi ng saklolo. Hindi ko na nakayanan ang sobrang sakit ng aking tiyan at panghihina ng aking katawan. Biglang dumilim ang paligid at tuluyan na akong nawala ng ulirat, Papa Dudut. Nung ako ay nagising, medyo maayos na ng kaunti ang aking pakiramdam. Nawala ang sakit ng tiyan at medyo malakas na rin ako. Tumingin ako sa aking paligid upang tawagin si nanay dahil ako ay sobrang uhaw. Napansin ko ang mga dahon at kandila na nakapalibot sa aking higaan. Walang anumang saplot ang aking katawan. Sa may bandang paanan ko ay may isang palangganang may lamang tubig. Nandun si nanay at isang matandang babae, may malaking rosaryong nakasabit sa leeg. Ngumiti ito at kinausap ako. Isa pala siyang albularyo. Nausog daw ako. Binulungan at isinumpa umano ako ng babaeng itim na napakalaki umano ng galit nito sa akin pero ang aking kinagulat, 3 araw na akong walang ulirat. Isinalaysay ko ang huling pangyayari bago ako tuluyang mawala ng malay. Ang akala umano nila nanay ay tuluyan na akong kinuha ng babaeng itim, ngunit sa kadahilan ng ako ay humihinga pa ay hindi po sila sumuko sa pagtatakwil sa masamang elemento at taos puso silang nagdasal sa Diyos. Bata pa ako noong nangyari yon kaya mabilis ko ring nakalimutan ang nangyari sa akin. At noong mag-mature na ang isipan ko, medyo naging skeptical ako pagdating sa usog at iba pang mga pamahiin. Noong nag-aaral ako ng high school hanggang sa noong nag-college ako ay nagbabase ako sa science. Na lahat ng milagro at kababalaghan ay merong scientific basis. Tapos nakadagdag pa sa pagiging science believer ko nang mag-decide akong kumuha ng bachelor's degree in applied physics sa University of the Philippines. Pero Papa Dudut, first year lang ang natapos ko noon sa kolehiyo dahil nagkaroon ng problemang pinansyal ang mga magulang ko. Kaya naman nag-decide silang huminto muna ako. At habang huminto ako sa pag-aaral ay sinamantala ko naman ang pagkakataon na mag-working student. Nagtry ako mag-apply sa BPO pero sa hindi malamang kadahilanan na hindi ako pumapasa. Ewan ko ba? Sabi sa akin ng mga magulang ko baka raw kaya ako hindi pumasa dahil masyadong malakas daw ang personality ko. At nakaka-intimidate daw ang aking itsura, kilos at pananalita. Hindi rin naman nagtagal at nakahanap din ako ng trabaho noon sa isang grocery store sa Quezon City na pag-aari ng isang Chinese. Bali ang work ko doon ay isang helper. Pero hindi nagtagal ay pinagkatiwalaan ako ng amo ko at ako ang inassign niya sa inventory. Mababait naman ang mga amo ko. Bukod sa libre ang pagkain ay libre din ang tirahan. Pumayag akong mag-boarding na lamang sa employees dorm ng amo ko since mahal pa ang magagastos kong pamasahe kung uuwi pa ako sa bahay namin sa Santa Maria, Bulacan. At saka malapit lang din sa UP kaya kapag nag-decide akong bumalik sa pag-aaral ay hindi ako gagastos ng malaking pamasahe sa pagkukommute. Samantala, sinamahan na ako ng mga katrabaho ko kung saan yung magiging titirhan ko. 8:30 PM na kami nakarating doon kasi alas 8 natatapos ang trabaho namin. So yun na nga Papa Dudut. Unang kita ko pa lamang sa bahay ay medyo nakakatakot kasi luma na.
Tagpi-tagping yero at plywood, madilim ang paligid. Sinaglang ng buwan ang ilaw namin papunta sa bahay. Pati yung likuran ng bahay ay talahiban. Kung hindi describe siya ay parang lugar ng mga tapunan ng mga pinatay. Mayroon ding malaking puno ng akasya pati may puno ng aratilis. Nagtaka lang ako kasi yung puno ng aratilis ay malaki din. So yun, tumuloy na kami sa bahay. 6 ang kwarto at iisa yung ilaw sa gitna. Yung kwarto ko ay may papag na kawayan at may malaking bintana. Sa tapat ng bintana ko ay yung puno ng akasya. Ang laki ng puno at yung pinaka malaking sanga na parang laging inuupuan at kasya ang 3 tao. Bago matulog, may kulambok kasi malamok talaga sa lugar na yon. Pangalawang araw, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Pero noong pangatlong araw, araw na hindi ko malilimutan, July 29, mga 3:00 ng madaling araw tumunog ang alarm ko sa cellphone. Pagbangon ko ay laking gulat ko sa aking paanan, may napakaitim na tao na nakaupo. Ang upo niya ay nakaharap sa akin ay yapos niya ang kanyang tuhod at payak ang katawan. Para siyang anino na wala yung katawan pero kita sa sinag ng buwan yung hugis ng ulo, balikat, braso, tuhod at binti pero hindi ko nakita ang kanyang mukha. Sa pagkagulat ko, lahat ata ng balahibo ko sa katawan ay nagsipagtayuan at parang mapuputol ang mga litid ko. Pero pagkurap ng mata ko, nawala ang imahe. Nilabanan ko ang takot. Unang beses ko pa lamang maranasan yun at aaminin kong nakaramdam ako ng takot at sa isip ko ay ayaw ko nang maulit pa yon. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Samantala pagsabit ng 6 AM ay bumangon na ako at naghanda na ako sa pagpasok sa trabaho. Paalis na kami ng bahay ng mga katrabaho ko nang may napansin ako sa kaliwang mata ko na tubig na tumutulo. Ang nakakapagtaka, mga kalahating oras na akong tapos maligo at tuyo na ang buhok ko. Tinawag ko ang kasama ko, "Pre, parang may basa sa mata ko." Tanong ko. "Marlon, basa nga, umiyak ka ba?" Nagtatakang tanong ng kasamahan ko. Isang mata ko lang ang basa at tumutulo talaga siya. Pinahid ko na nga lang ng panyo at umalis na kami. Mga 8 AM noon nang maramdaman ko na sumasakit ang ulo ko. Maya-maya pa ay hindi ko na nakayanan pa ang sakit. Nagpaalam na ako sa amo ko na uuwi muna kasi kalahating oras nang masakit pa din kahit nakainom na ako ng gamot. At pinayagan akong makauwi. Kaso nung nasa jeep na ako ay dumidilim na ang paningin ko. Walang nakapaghatid sa akin kasi kulang sa tao at nasabi ko na kaya kong mag-isa. Nang makauwi ako sa bahay, naalala ko papadudot yung imaheng nakita ko noong gabi at malakas ang kutob kong may kinalaman ito sa nangyayari sa akin. "Kaibigan, pawiin mo nang nararamdaman kong sakit. Wala akong ginagawang masama dito sa bahay at sa inyo," sabi ko sa kawalan. Mamayang kaunti nakatulog ako. Pagkagising ko ay mga pasado 11:00 na yon. Wala na akong nararamdamang sakit pero nanghihina at gamunggo ang pawis ko. Hindi nagtagal ay dumating ang ilang kasamahan ko sa boarding house dahil break time. Ikinuwento ko sa kanila ang nangyari at kinilabutan sila. Sila daw ay hindi pa nakakaranas pero yun daw dating tauhan na tumira sa bahay ay meron daw ikinuwento sa kanila noon. Meron daw white lady at kapre sa akasya. Kaya daw sila umalis. Ganun pa man ay hindi naman ako natatakot. Nakaya kong pumasok ng hapon pero hinang-hina ako. Hanggang sa may nakapansin sa akin. Si Lilian nakatrabaho ko pero hiwalay ang bahay niya sa amin at may third eye din siya. At yun nga papadudot, sinabi niya sa akin na may kasama daw ako. Kahit mag-isa lamang ako sa pwesto ko.
Nakapasan daw ang nasabing entity sa akin, kaya daw napakabigat ng pakiramdam ko. Tinanong ko siya kung ano ang itsura at iisa lamang ang nakita ko sa nakita niya. Maya-maya pa yung isa naming kasamahang si Rose, tinuturo niya ako. Pero makaraan ng ilang minuto ay nagsusuka na ito at putlang-putla. Sabi nung isa kong kasama ay baka nausog. Kaya nilawayan ang isa kong kasama na tingin niya ay unang bumati sa kanya pero walang nangyari. Pero bigla akong nawala sa sarili at tumawa ng malakas. Hindi ko alam kung bakit ako nagkaganon pero pinagtatawanan ko si Rose kahit na nahihirapan siya. Hindi ko naman ugaling pagtawanan ng ibang tao kapag ganon ang kalagayan. Hanggang sa parang nawala yung pagtawa ko sa kanya na hindi ko maintindihan. Lumapit naman sa akin si Lilian at sinabi niya sa akin na sinapian daw ako ng maligno na nakapasan sa akin. At doon din niya napagtanto na ako yung nakausog kay Rose. Kaya nung ako ang naglaway sa kanya mga ilang minuto ay bumuti na ang pakiramdam niya. Mga ilang linggo ang lumipas, kasama ko pa daw yung maligno pero hindi na nakasampa sa akin. Pero lagi lang daw itong nakasunod. Hanggang sa pinalinis noong may-ari ng bahay ang likuran at naputol yung puno ng malaking aratilis. Simula noon ay wala na daw yung maligno na sumusunod sa akin. Lumipas naman ang mga araw. Naging maayos naman ang trabaho ko sa grocery at nung birthday ng Pinay na asawa ng amo kong Chinese ay nag-day off kaming lahat sa trabaho at sumama kami sa probinsya ng amo namin para dumalo sa isang fiesta. Pagdating namin doon sa probinsya ay tumulong kami sa paghahanda ng mga pagkain. Pagkatapos noon ay namasyal kami kung saan-saan. May nakita kami na bentahan ng mga damit, so ayon pumunta kami doon. At pili ng pili at tingin ng tingin yung mga kasamahan ko. At kinakausap pa nila yung seller habang ako naman ay patingin-tingin lamang sa paligid. Hanggang sa napansin ko sa hindi kalayuan na nakatingin sa akin ang isang matandang nakaitim at nagtitinda sa kabilang tindahan. Ang tinitinda niya, mga agimat yata yon at mga langis na panghilot na nasa bote. Pagkalipas ng mga oras ay parang may nararamdaman ako na kakaiba na para bang nahahapo ako. Actually, hindi mabigat yung daladala ko ng mga oras na yon. 3 eco bag lang yon na mga pagkain at iba pang mga souvenirs na binili namin sa mga kalapit na tindahan. Wala pa sigurong 2 kilo ang mga yon pero pakiramdam ko ay ang bigat-bigat ko. Sa kabilang banda ay nagpaalam na yung mga kasama ko doon sa seller ng damit. Pero sadly wala silang nabili so yes, may next destination pa nga kami. Pero pagkalipas lamang ng mga oras ay lumala ang pakiramdam ko. Next, after few seconds ay nararamdaman kong nangihina na ang katawan ko. At parang hindi na ako makahinga. Then unfortunately yung vision ko ay naging yellow na parang lumalabo na. Sinabi ko sa mga kasamahan ko na nanghihina ako. Nabigla tuloy sila. At tinanong nila kung ano ang nangyayari sa akin. Pero habang tumatagal, nangihina at nanlalata na ako na parang mahihimatay na ako. Nagpanik tuloy ang mga kasama ko. Kinuha nila yung mga dala-dala ko at inilalayan nila akong maglakad. Tapos ay may nakita ang isa kong kasamahan na isang tindahan. Inupo nila ako sa upuan tapos may nagdating na mga tao na galing sa mismong tindahan. Naririnig ko naman kung ano ang sinasabi nila. Alam naman nila na nausog ako. Agad nila ako nilagyan ng ointment at pinaypayan, pinainom ng tubig at kung ano-ano pa. Hindi ko talaga ma-explain kung ano ang nararamdaman ko ng panahong yon. Napapawisan ako na parang natatae. So yung mataas na lalaki sa kanila is nilagyan niya ako ng cross sa aking tiyan kasi malakas daw yung nakausog sa akin.
Samantala'y tinanong nila kung sino ba ang nakatitigan ko kaya ako nausog. Sinabi ko sa kanila yung tungkol doon sa matandang nakaitim na nagtitinda ng mga langis at agimat. Kinabahan naman yung mga tumutulong na tindero sa tindahang pinagtambayan namin. Bakit bossing? Anong meron sa babaeng yun? Usisa ko sa lalaking naglalapat ng cross sa akin. Kilala namin yun. Aswang ang matandang yun. Nausog ka ng aswang, sabi nito sa akin. Ano nang gagawin namin ngayon para mawala ang usog niya kay Marlon? Tanong naman ng kasamahan ko. Mabilis na pinuntahan namin yung tindahan ng matandang babae. Pero ang nakapagtataka, wala doon yung hinahanap namin, as in sarado na ang tindahan. Nagtaka kami kasi ang bilis naman niyang magsara. Kaya ang ginawa na lang noong tindero ay tinuro niya sa mga kasamahan ko kung saang albularyo ako pwedeng dalhin. At yun na nga Papa Dudut, wala kaming inaksayang panahon at dinala nga nila ako sa albularyo. Pagdating pa lamang sa albularyo ay agad na itong nagsabi na nausog raw ako ng aswang. Dahil dito ay lahat kami ay nagulat. Wala namang inaksayang pagkakataon ng albularyo at agad niya akong tinawas. At doon nga lumabas na nakursunodahan ako ng aswang. Dahil daw sa maputi ako. Pagkatapos noon ay marami siyang ginawang orasyon. Siguro yung mga 30 minutes din yon bago natapos. At pagkatapos nga noon ay bigla nang bumuti ang pakiramdam ko. Para bang nagkaroon ng malaking himala, as in parang walang nangyari. Pagkatapos noon ay nagpasya na kaming umuwi sa tinutuluyan naming bahay ng amo ko. Pero bago kami umalis ay nagbabala pa yung albularyo na baka sundan daw ako ng aswang. Kaya pag uwi ko raw ay magbudbud daw kami ng asin sa bintana at sa pinto bago matulog at huwag daw naming kakalimutang magtabi ng kutsilyo o anumang matulis na bagay sa aming tabi. Buti na lamang at sa awa ng Diyos, wala namang aswang na nanggambala sa amin habang naroroon kami sa probinsya ng amo ko. Naging masaya pa rin ang celebration namin ng fiesta hanggang sa umuwi na rin kami ng Quezon City pagkaraan ng ilang araw. Samantala napansin ko Papa Dudut, simula noong mausog ako ng aswang ay lumakas ang aking pag-usog. Kapag hindi sinasadyang bumati ako sa mga kasamahan, kaanak at kapamilya ko, ay agad silang nangihina at nagkakasakit. Pero kapag nalawayan ko sila ay mabilis ding nawawala ang usog. Kaya para hindi ako makaperwisyo lalo na sa mga bata, iniiwasan ko na talagang bumati lalo na kapag gutom ako o di kaya ay pagod sa trabaho. Sa kabilang banda, hindi nagtagal ay may dumating na swerte sa akin. Pumasa ako sa scholarship kaya nang sumunod na school year ay nagpatuloy muli ako sa aking pag-aaral. BS Applied Physics pa rin ang kurso ko at pinagtiyagaan ko talagang tapusin ito habang nagwo-working student. At yun nga Papa Dudut, nagbunga din ang paghihirap ko. Nakagraduate din ako at nagkaroon ng mas magandang trabaho. At masaya akong maging breadwinner ng aking pamilya. Sa ngayon Papa Dudut ay malakas pa rin ang usog ko. Kaya palagi kong sinasabi sa mga kaibigan, kapamilya at malalapit sa akin na kapag nausog ko sila, ay agad silang magpalaway sa akin. Sakali mang nagkataon na nausog ko sila pero hindi nila ako makita, pinapayuhan ko silang pumunta kaagad sa albularyo para magamot. Siyempre kapag nalaman kong nakausog ako, ay nag-iingat na ako. Kahit na cute ako sa isang bata o sanggol, ay pinipigilan ko at binubulungan ko na sila agad ng salitang puwera usog. Yon kasi ang mabisang paraan para hindi ako makabalis ng ibang tao. At yun nga Papa Dudut, maraming klase ng usog. May usog na nanggagaling sa tao at meron ding usog na galing sa mga nilalang na hindi natin nakikita tulad ng mga maligno at elemento. At meron ding usog na galing sa aswang.
Kaya ang mapapayo ko sa inyo ay naniniwala man kayo o hindi sa usog ay ugaliing maging alerto sa inyong paligid. Kumain at magpahinga kung nakakaramdam ng gutom at pagod. Mabisa ring pangontra sa usog kung magdarasal kayo sa Panginoon bago kayo umalis ng bahay. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Sana'y mapili po ninyo itong ibahagi sa inyong subscribers. Maraming salamat po at naway marami kayong natutunan. Magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Marlon. Maraming salamat kay Marlon sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan dito sa aming programa. Marami sa atin ang naniniwala pa rin sa balis o usog. Katunayan, bahagi ito ng ating kultura. Pero syempre meron ding iba na hindi naniniwala. Lalo na yung mga doktor, nurses at mga taong naniniwala sa siyensya. Naniniwala ka man o hindi, dapat ugaling maging alerto bago ka umalis ng bahay. Siguraduhin mong busog ka at maayos ang pakiramdam bago umalis. At kung makaramdam ka man ng gutom o pagod, kumain at magpahinga ng saglit. Iwasan din ang bumati sa mga hindi mo naman kilala at ugaling magsalita ng puwera usog. Kahit pabulong kapag ikaw ay binabate. Pero tama si Marlon na ang pinakamabuting gawin para makaiwas po sa usog ay ang pagdarasal bago tayo umalis ng bahay para ma-ward off lahat ng kamalasan at makauwi tayo ng ligtas at walang sakit. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel. Ito po yung isa naming channel na nagpo-post po kami dyan every 7:30 PM ng mga nakakatakot na kwento narrated by Jason Steele. At syempre ang aming Papa Dudut Family YouTube na kung saan meron po kaming papremyong ipinamimigay every episode. Kung papaano, mag-subscribe kayo sa Papa Dudut Family at manood. Maraming salamat po sa inyo. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.